So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, siguro napapansin nyo naman na yung madalas po nating content po dito sa aking munting channel ay tungkol po sa mga updates sa politika, updates po kay PBBM at madalas din po ay pagbatikos po sa mga Duterte. So alam nyo naman po siguro na ang pinaka-motivation po natin kung bakit po natin binabatikos ang mga Duterte kasi hindi po natin talaga gusto na magkaroon po ng isang presidente na pro-China sa 2028. At ito na nga po si Sara Duterte, si Sara Mau. So yun na nga po mga kababayan. Kapag nako-content ko nga po itong si Sara Mau at saka si Mau Diggs, ang madalas ko po nakikitang comment ng mga basher ko ay kung nag-liquidate na ba at saka kung nag-audit na ba yung Kongreso sa kanilang MOOE. So ito nga po yung extraordinary expenses. Okay? So ibig sabihin ng MOOE pala, no? Okay, maintenance and other operating expenses or tinatawag nga nilang extraordinary expenses. Okay? So palagi nila akong tinatanong, hindi naman po ako aso ni Martin Romualdez. So syempre ang ginagawa lang po natin, sinasagot lang po natin. Okay, so dahil naman po sa medyo nakakapikon na itong mga DDFs po na to, at palagi nilang binabanggit yung liquidation ng MOOE po na yan, na hindi daw ito na-audit at certification lang daw ang kailangan. So mga kababayan, siguro bago tanungin ng mga DDS yung MOOE ng Congress, okay, ng mga kongresista, siguro mas maganda tanungin nyo rin si dating Pangulong Duterte kung saan napunta yung MOOE niya noong 2020. Okay, so ito, nakakagulat po na numbers ito. Okay, kasi ng mga kababayan, no, kung kukunin po natin yung logic po ng mga DDS, ang pinagkakalat nga po nila, yung MOOE daw po ng Congress ay wala daw po itong resibo at saka certification lang daw po yung kailangan, na which is hindi naman totoo. Pero kunwari tanga tayo, sasakyan natin yung logic po ng mga DDS, magpakatanga na rin po tayo sa pagkakataon na to. Okay, so ngayon ang tanong dito, nasan yung liquidation ng MOOE ni dating Pangulong Duterte noong 2020 na nakakahalaga po ng 15 billion pesos? Okay, bali 14.98 billion to be exact. Ayan, no, di ba? Ang linaw-linaw, oh. Oh, COA pa mismo may sabi niya, na ang sabi dito ng COA, Office of the President spend 14.98 billion for MOOE in 2020. So malaking pera po yan. So ngayon, nagrereklamo ngayon itong mga DDS na to na porque hindi daw po naliliquidate, wala daw pong resibo. So mga kababayan kasi, no, so ngayon mga ka-Streetwise, tingnan po ngayon natin yung MOOE ng Congress. So ito yan, ito yun, MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Ito po yung sa Congress. So ang lumalabas nga po dito, no, so mga ka-Streetwise, kung ikukumpara naman po natin yung MOOE ng Congress nung 2023, itong taon, pumapalo naman po siya ngayon ng 15 billion pesos. Pero yung extraordinary expenses po na nirereklamo nga po ni SAS ay pumapalo lang po ng 4 billion pesos. Yon. So mga kababayan, kung ikukumpara naman po kasi natin yung presidente sa Kongreso, yung presidente po iisang tao lang yan. Yung Kongreso naman po kasi, meron po itong mahigit kumulang na 200 or 230 ata, no, kung hindi ako nagkakamali, na maghahati-hati po dyan sa extraordinary expenses po na pumapalo lang po ng 4 billion pesos. Pero whatsoever mga kababayan, ang pinupunto ko lang dito mga ka-Streetwise, nagrereklamo itong mga DDS na keso hindi daw po na-audit yung extraordinary expenses, keso hindi daw po kasi naliliquidate yung MOOE. So, napakatangan nyo naman, na ba kayo mga DDS, napakatangan ninyo na hindi ninyo alam na kahit si dating Pangulong Duterte ay meron din po na extraordinary expenses at saka MOOE. So ang tanong, kung gusto ninyo na i-liquidate yung Congress, edi sana hingan nyo rin ng liquidation yung presidente ninyong tanga na si Digong. Kasi mga ka-Streetwise, no, magpapakita lang po ako ng isang post ni Sas Rogando Sasot. So ito po yon, di ba? Post niya ito 4 hours ago lang, no. Ito si Bebe Labs. So sabi niya dito, ano ang dapat gawin sa Kongreso? Tindigan o mag-liquidate with resibo ng MOOE.
Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Oh. So kasi ang dami na nga pong post ng mga DDS at saka ni Sas Rogando Sasot about nga po dyan sa na hindi daw po na-audit na MOOE ng Congress. Okay. So ulitin ko lang mga kababayan, edi sana hingan mo rin sana ng resibo ng liquidation si dating Pangulong Duterte. At saka mga kababayan, kasi ang nakakatawa kasi dito mga ka-streetwise, nanghihingi po ng audit si dating Pangulong Duterte, siya rin naman po pala ay mayroon din po pala siyang sinasabi, kung kukunin po natin yung logic ng mga DDS, si dating Pangulong Duterte din naman po pala ay mayroon din po pala siyang, bukod sa confidential fund, mayroon din po siyang extraordinary expenses. Okay, so hindi lang po nakakapanood nito at malamang napanood nyo na ito. Ito po yung example po ng sobrang daming video at statement ni dating Pangulong Duterte na nanghihingi po siya ng audit sa Congress. Okay, ito yon. Panoorin lang natin saglit, no? Para maasar po tayo. Sige. Pero tuluyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero maghigi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Yun, Mayor. Tama. Pagkatapos nga ng video na to, nagpalakpakan yung mga tanga sa SMNI. So mga kababayan, okay, sige. Ako walang problema yan. Kung gusto ng mga tao at gusto ni dating Pangulong Duterte na magkaroon po ng liquidation at saka audit sa sinasabi nga nilang extraordinary expenses na certification lang daw po yung kailangan. So mas maganda siguro mga kababayan, pati rin po si dating Pangulong Duterte magpa-audit na rin. Maglabas din po siya ng audit. Mas maganda, siya muna yung maunang maglabas ng audit bago siya humingi ng audit ng iba. Okay, kasi ang pinag-uusapan lang naman kasi natin dito mga kababayan is itong extraordinary expenses. Kasi ang labo mga kababayan nagmamalinis ito si Digong, gago rin pala, siya rin pala, meron din palang pondo na sinasabi nga nila na certification lang po yung kailangan. So ang tawag doon, isang malaking ipokrito. So ngayon, ang hinihintay ko ngayon mga ka-streetwise, kasi ako medyo active ako sa Facebook ngayon kasi nakikita ko yung awayan ng mga DDS at saka mga loyalista. Buti na lang mga kababayan, ako, hindi naman ako DDS, hindi rin ako loyalista. So pinapanood ko lang sila, nagbabasa lang ako ng mga comments, pero mas kampi po talaga ako. Mas kumakampi po talaga ako. Actually, wala pala akong kinakampihan dito. Ayoko lang talaga sa mga Duterte. Ayun lang yon. Kasi hindi ko rin kasi pwedeng kampihan yung Kongreso, kasi ako naniniwala naman ako na hindi naman talaga ganun 100% na malinis ang Congress. Naniniwala ako doon. Ayoko kampihan yung Congress dito. Pero syempre mga kababayan, ang pinag-uusapan natin dito, isang dating presidente na nagrereklamo ng audit ng MOOE na isang institusyon ng gobyerno na katulad nga po ng Congress. Ang tanong kasi dito, pares lang naman pala kayo na merong extraordinary expenses. Tapos ito si Digong manghihingi ng audit, siya rin naman pala, gumagamit din naman pala ng certification kung kukunin po natin yung logic ng mga DDS. So ang labo nito mga kababayan. Di ba? So mga ka-streetwise, bago po tayo magtapos, gusto ko lang din po ipakita yung MOOE ni PBBM. Okay? Saan na ba yun? Ito. Bali yung extraordinary expenses po ni PBBM, pumapalo lang po ng 2 billion. So yan po mga kababayan, papakita ko po sa inyo
So bali itong taon po, no, 2023, ang confidential fund po ni PBBM ay 2 billion. And then 2 billion din po sa extraordinary expenses. So ang total po na MOOE ni PBBM ngayong 2023 ay pumapalo lang po ng 6 billion pesos. So maliit po ito mga kababayan kung ikukumpara po natin sa 14.98 billion nung 2020. Kasi ito mga kababayan, no, sasabihin na naman ng mga DDS dyan, eto Kero, pandemic yan, 2020, hindi mo ba alam na pandemic yan? Kaya ba taas yung MOOE ni dating Pangulong Duterte? Kung hindi man gunggong itong mga to, kasi mga kababayan, ito po yung guidelines po ng maintenance and other operating expenses, confidential, intelligence, and extraordinary expenses. Ayan. So yung extraordinary expenses po na yun mga kababayan, ginagamit po yan sa, ito basahin ko na lang, no? Okay. Extraordinary and miscellaneous expenses. This account is used to recognize the amount paid for expenses incidental to the performance of the official functions as meetings, conferences, public relations, educational, culture, and athletic activities. So ginagamit po ito sa mga meetings. Kayo ba mga kababayan, maniniwala ba kayo na papalo po ng ganong kalaki yung MOOE ni dating Pangulong Duterte para lang sa meeting? Kasi hindi naman pwedeng ipambili ng vaccine yan. Bawal yun, di ba? Ipambili ng face mask kasi bawal po yun, not unless po na meron transfer. Di ba? In the end mga ka-streetwise, palpak po yung narrative na naman ngayon ng mga DDS na tungkol nga po dito sa MOOE sa ilalim nga po ng extraordinary expenses kasi noong binato nila yung Congress ng hindi na-audit at certification lang po yung kailangan, bumalik po sa kanila kasi si Duterte din pala gumagamit din pala ng MOOE at saka ng extraordinary expenses. Sabi sa inyo mga bobo to eh. So yun lang po mga kababayan, no? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa mahigit kumulang na 15 billion MOOE ni dating Pangulong Duterte? At saka dito po sa mga binabato pong katangahan ng mga DDS about po sa Congress. Yon. So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeo Miyamoto. Bye-bye.